Wait. By now, malamang alam nyo na itong sikat na shot na ganito sa Gate of Heaven ay basically a mirror trick. Cute naman yung illusion, sure, pero the real question is, worth it pa ba siyang bisitahin? Pag-uusapan natin yan and other Bali attractions in this video, so dyan ka lang! Hey there, Tipiter! We are Vince and Josh. You'd think na madali lang magsulat ng video about things to do in Bali. I mean, how hard could it be na maglista ng mga temples, beaches, and waterfalls, di ba? Pero in reality, ang hirap pala nito. Ang problem isn't really finding things to do in Bali kasi marami nga. Ang mahirap na part is organizing it kasi yun nga, ang daming attractions that can be organized into tours in many different ways. Pero eventually, nabuo na rin natin itong video na to. Pero bago namin i-present sa inyo ito, if you haven't subscribed to this channel yet, we'll really appreciate it if you tap the subscribe button, ring the bell beside it, and i-turn on nyo na rin yung notifications. And kung kailangan nyo rin ng travel advice or travel tips, and nasa Facebook kayo, join the Poor Traveler Support Group. It's a community of tipiters who are eager to help fellow travelers. And bawal ang pilosopo dito. So punta lang kayo sa facebook.com/groups/thepoortraveler and sagutin nyo lang yung 3 membership questions to get in. Okay, game. There are many ways to explore Bali, pero although posible naman to reach some of the tourist spots na babanggitin natin DIY style, ang pinaka-usual way of getting around is by going on a tour. And by tour, pwedeng joiner tour or ito yung mga group tour na isasama ka with other tourists. Tapos meron kayong fixed itinerary. Or pwede ka ring mag-arrange ng private tour so you have total control of your time and stops. Hindi naman ganun kamahal ang private tours sa Bali. Pag kinumpare nyo yung presyo ng join-in tour and private tour, lalo na kung group of 4, 5, 6 kayo, ganyan, hindi ganun kalaki yung difference sa presyo. So anyway, aside from the location, inorganize ko yung list na to, depende sa kung paano usually dinidivide and binabundle ng mga tour operators yung attractions. Para kung gusto nyong mag-join ng tour na lang, madali nyo mahanap yung corresponding tour. Di ko alam kung may sense yon, pero yon. Don't worry, mag-share kami ng links to the websites or pages kung saan namin na-book yung tour namin. And maglalagay na rin kami ng iba pang mga options. Pero note na kapag magjo-join kayo ng tour, whether join-in ito or private tour na ibubook nyo, usually covered na nila yung mga entrance fees. Pero kung magpupul kayo ng DIY or magcha-charter kayo ng private ride na walang fixed itinerary, you'll have to pay them on your own. So, dapat mabudget nyo rin siya. So anyway, without further ado, let's start with my favorite tour, North Bali. If napanood nyo yung mga previous Bali videos natin, by now, alam mo na dapat na most of the action dito sa island ay nasa south. So, itong North Bali, ibang-iba yung vibe nito. Kasi mas tahimik dito, hindi ganun ka-crowded, and medyo malayo from the usual base or points of interest. Pero, punong-puno pa rin naman ng mga iconic landmarks and ng natural beauty. Give yourself a full day kung gusto nyong ma-explore yung side na to ng Bali, para hindi rin kayo masyadong nagmamadali. Okay. Madalas, isa sa mga unang stops ng North Bali Tour ay itong Handara Gate. This marks the entrance to the Handara Golf and Resort. So, hindi naman ito like ancient talaga, pero nakagiliwan na ng mga turista kasi very photogenic ito, katulad nung Gate of Heaven sa Limpuyang Temple. Ang kaibahan, wala itong bundok na background, pero hindi naman ito ganun ka-hectic, hindi ito ganun ka-crowded, and hindi ka paghihintayin ng oras. Kasi mamaya, i-discuss ko to, sobrang tagal nang hihintayin nyo
dun sa Gate of Heaven sa Limpuyang Temple. Dito, maghihintay pa rin kayo, pwede rin tumagal ng 1 oras or longer pa, pero hindi ganun kalala. Nung visit namin, we only waited for 45 minutes for our turn. May iba, umaabot ng 1 hour, may iba 2 hours, so depende sa oras and sa araw ng pagpunta nyo. Pero tandaan nyo lang na dito sa spot na to, wala kayong ibang pwedeng gawin kundi mag-take ng photos kasi wala namang iba pang pwedeng ma-enjoy. Ito naman ang Ulundanu Temple, built in 1633 to honor Dewi Danu, the goddess of water. And ito, nakatayo naman ito sa shore ng Lake Beratan. Madali itong ma-identify kasi dito mo makikita yung multi-tiered na Meru Towers na naging icon na rin ng Bali. So, pwede ka mag-ikot-ikot dito and learn about its cultural significance. By the way, yung tour na binook namin ay Instagram tour. So, meron kaming kasama na driver/tour guide/photographer. So, hindi na kami masyadong nag-burn ng oras sa paghahanap ng magandang anggulo kasi yung photographer na kasama namin, alam na niya kung saan dapat pumwesto, ano yung anggulo, siya na yung bahala. Ganun. So, after ng stop namin dito sa Ulundanu Temple, nag-lunch muna kami, tapos tsaka kami pumunta sa next na site, which is Banyumala Twin Falls. Ito naman, medyo may trek involved. From the parking lot ng sasakyan, pwede kang maglakad or magmotor. Meron kasing mga drivers doon na pwede kang umangkas. Kumbaga sa atin, habal-habal. Na magdadala sa'yo sa start of the trail kung saan doon nagbabayad ng ticket. Tapos may free water din dito nakasama. From here, merong short trek pababa and medyo matarik yung dadaanan. So, mag-ingat lang sa pagbaba. Pero pagdating mo doon sa base, makikita mo na yung falls na nagkakascade into a natural pool and pwede ka ring mag-dip dito kung gusto mo pero malamig yung tubig ha. So, kung plano mo na maligo, dapat may dala kang pamalit. Isa ito sa mga quieter waterfalls ng Bali. So, kung gusto nyong makaranas ng waterfall na hindi ganun katao, pwede to. Isa pa sa highlight ng North Bali Tour ay itong Wanagiri. Dito, maraming mga photo stops. Pero dito kami dinala ng tour guide namin sa Wanagiri Heaven, which overlooks Lake Buyan and Lake Tamblingan. Alam niyo yung mga nakikita nyo madalas na photo sa Bali na merong parang nest o kaya merong swing at kung ano-ano pang mga photo platforms. Ganun lang din to. Marami kasi yan maraming ganyan all throughout the island. Pero isa to sa mga pinaka-nagustuhan ko kasi very scenic talaga yung lugar. Mataas siya, tapos may lake na view and may forest. Ganyan. And yung last stop ng tour na to is Jatiluwi Rice Terraces. Isa itong UNESCO World Heritage Site which covers hundreds of hectares of carefully maintained paddies. Yung mga hagdang-hagdang palayan na to, gumagamit ito ng traditional subak irrigation system na pinapractice sa Bali for centuries. Pwede kang lumapit, pwede kang maglakad-lakad sa mga pilapil, ganyan. Tapos minsan may madadaanan ka ng mga farmers. Marami ring mga rice terraces dito sa Bali, pero ito siguro yung pinaka-nagustuhan kong rice terraces sa mga napuntahan namin sa island. So, kung mapapansin nyo, itong North Bali Tour, meron akong 5 stops na binanggit. Pero in reality, 7 yung stops namin. Kanina nabanggit ko na may lunch stop, may pagdadalan sa inyo yung driver, pero pwede naman sa iba kayo kumain, depende sa usapan ninyo. And most tours din sa Bali ay nagsastop sa isang coffee luwak farm. Hindi na namin siya sinama kasi medyo questionable yung ethics ng most na coffee luwak na establishments. It's up to you naman kung gusto nyong makakita, pero hindi na lang namin siya sinama dito. Issue rin kasi sa mga animal activists and animal lovers yung paraan ng pagkuha nung coffee. Anyway, binook namin yung tour na to on Klook. You'll find a lot of operators offering this tour, pero in particular, itong tour na to, itong North Bali Instagram tour yung binook namin. So, again, ilalagay namin sa description ng video na to and sa pinned comment na rin. So, itong particular page na to sa Klook,
has a lot of options. So, kung itong North Valley yung gusto nyong i-book, make sure na piliin nyo yung North Valley kasi meron dyang Central, meron dyang Valley Highlights, merong East, ganyan. This is a private tour, meaning, nung kinuha namin to, kami lang ni Vince yung sakay sa kotse. Siya yung driver, syempre. But don't worry, even private tours in Bali are not expensive compared to yung mga private tours in other destinations. Yung difference between a private tour and a join-in tour per person, hindi ganun kalaki. So, if merong destination na gusto nyo maranasang mag-private tour, dito nyo sa Bali gawin. Pero if you're on a budget and gusto nyo talagang makasave ng every rupiah, then pwede naman, join a group tour with other travelers. I found this tour on Klook, pero again, hindi namin ito binook kasi yung private tour yung binook namin. Nagpe-present lang kami ng another option. Don't worry, hindi nyo kailangang i-memorize lahat ng links na yan. You can find the list of links sa mga tours na na-mention ko and i-mention ko pa sa video na to sa description ng video and sa pinned comment, or you can also visit and bookmark thepoortraveler.net/masterlist kung saan kinocompile namin all the recommended tours, transfers, and hotels. You'll also find all the promo codes na magbibigay sa inyo ng discount. Nandyan sila lahat. So, punta lang kayo. For tours, book with Klook and use promo code thepoortravelerKlook and TPTKlook5 for 5% off. For hotels naman, book with Agoda and use Agoda TPT for 10% off, capped at 100 USD. Malaki yan. 5,800 pesos yan kapag kinonvert. Basta 10% yan, pero pwede kayo makakuha ng up to 5,800 pesos na discount. Just enter Agoda TPT in the coupons tab of the Agoda app, and kapag nakapili na kayo ng hotel, upon checkout, i-enter nyo lang ulit yung code na yan. Okay, next tour na tayo. Central Valley. Itong Central Valley encompasses multiple regencies, pero most of the beloved attractions in the region ay nasa northern half of Badung and Gianyar regencies. And sa pinakagitna lies Ubud, said to be the cultural core of Bali. There's a lot to see and do dito sa Central Valley, and you'll find countless iterations of this tour. Usually, merong 4 to 5 na stops, pero merong mga pagkakaiba kasi ang bawat tour eh. Pero ito yung mga pinaka-usual, itong susunod na babanggitin ko. Una, yung Sacred Monkey Forest. It's home to over 600 long-tailed macaques, and meron din ditong 3 main temples that date back hundreds of years. Pag naglalakad ka dito, magaan sa pakiramdam kasi presko, matataas yung puno, shaded yung daan, tapos meron kang nakikita na mga ancient statues, may mga mossy na walls, ganyan. And it gives you a sense of how these temples have been part of local life dito sa Bali for generations. Pero tandaan lang na yung mga monkeys dito, they roam freely. So, kapag meron kayong dalang plastic, kunyari snacks, or iba pang mga gamit, pwede nilang kunin, pwede nilang halongkatin, ganyan. So, hawakan nyo lang ng maigi and wag nyo nilang ilabas yung mga gamit na pwede nilang pagkamalan na pagkain. Isa pang very popular na tourist spot ay itong Tegalalang Rice Terraces. Ito naman ay classic example nung Subak Irrigation System na nabanggit ko na kanina. Dito, yung hillsides, ginawa rin nilang hagdan-hagdan. And in between, may mga small paths. Tapos, pwede kayong bumaba, pwede kayong mag-ikot-ikot sa, again, dun sa mga pilapil. Iba-iba kasi yung sizes ng mga hagdan-hagdan eh. Merong mga matataas talaga, merong mababa lang, ganyan. And marami pa ring farmers yung nagtatrabaho dito. Nagtatanim pa rin sila sa area. Malaki yung area, pero yung access usually starts at properties or establishments na nag-o-offer ng mga giant swing, at yung mga photo opportunity, chuchu. Basta maraming ganon sa area na to. So, depende na lang sa tour na binook nyo or sa driver kung saang access point nila kayo dadalhin. Tandaan na yung mga giant swing, ganyan, madalas may bayad yan. Lalo na dito sa may Tegalalang Rice Terraces. Pero you can totally skip them if hindi nyo naman feel yung mga ganito. Like kami, hindi na kami
giant swing. After naming makuha yung mga shots na gusto namin sa Wanagiri, dun sa North Valley Tour, okay na kami. Parang wala na kaming ibang gustong mga ganitong paandar na photos. Ito naman ang Tirtha Temple na itinayo naman noong 926 BCE. And kilala ito for its holy spring where locals and visitors participate in ritual purification. Pwede ka ring sumali kung gusto mo. Meron kasi silang fountain area, pwede ka ring maglublob doon and paagusin yung tubig sa ulo mo. Meron siyang ruta na sinusundan. Kung ayaw mo namang mabasa, you can just admire from a distance. Pwede ka rin mag-ikot-ikot sa temple complex. Meron dito mga pools, may mga fountains, may mga shrines dedicated to Vishnu. And as a whole, they offer a fascinating glimpse into Bali's spiritual traditions. Sa Kluk, may 2 Central Bali tours na available. And yung previous 3 stops na nabanggit ko, Tirtha Temple, Tagalalang Rice Terraces, and Sacred Monkey Forest, staple yan. Nagkakaiba lang sila dun sa last stop. Yung isang tour, nag-e-end sa Ulu Petanu Falls. Isa rin sa mga hindi ganun kasikat na waterfall dito sa Bali. Meron ding short trek involved. Pero yung isang tour naman, yung finale niya ay sa Penglipuran Village. Ito naman, kilala for well-preserved traditional Balinese architecture and customs and tinuturing na isa sa best examples of cultural heritage sa island. Yung mga village streets dito are lined with bamboo fences and stone pathways, and yung mga local families, they still maintain their homes according to old rules and traditions. Kung napanood nyo yung previous season ng Amazing Race, nag-stop sila dito. So, kung ito yung gusto nyong puntahan, ito yung link papunta sa tour na to. Pero kung mas gusto nyo naman yung Ulu Petanu Falls, ito naman yung tour na hanapin nyo. Tingnan nyo na lang sa screen kung ano yung name ng tour. Pero again, sa page na to, maraming mga options. So, make sure that you choose Central Bali. But if you want even more flexibility, pwede kayo mag-drive ng rental car or motorcycle. Pero kung ayaw nyong mag-drive tulad namin, you can charter a car with driver na. Yan yung ginawa namin sa ibang araw para lang matry namin kung anong system and ma-feature namin sa vlog. Ang car charter with driver costs 482,000 rupiah or 1,700 pesos. Yung kotse na yan ay good for up to 3 persons. Kung 5 passengers naman, nasa 517,000 rupiah or 1,825 pesos. For 6 hours yan ha. Meron din silang option na 10 hours, 2,200 pesos naman yon for up to 3 packs or 2,450 pesos for up to 5 packs. Kung feeling nyo, bitin pa rin sa inyo yung 10 hours, meron ding 12 hours. Tapos, meron ding option for group of 6, group of 10, 14, 24, 32. Depende kung gaano kalaki yung group nyo. And syempre, mas marami kayo, mas mura siya babagsak per person. Hindi na lang namin ilalagay yung presyo for bigger groups dito sa screen kasi hindi na magkakasya. Ilalagay na lang namin yung link. Follow nyo na lang. Nasa description din yan ng video na to. Kayo na yung mag-check. Kaya nyo na yan. Malalaki na kayo. Anyway, because on a separate day, inavail namin itong private car charter with driver, we were also able to visit yung mga susunod kong babanggitin. Una, yung Blangsinga Bridge. Glass bridge ito. Suspended over Blangsinga River. And yung entire floor ay clear, so kitang-kita mo yung ilalim. Medyo nerve-wracking siya kasi nakakatakot, 'di ba? Maraming maglalaro sa isip mo, what if mabasag yung salamin, ganyan-ganyan. And hindi naman, safe naman siya. Wala naman nangyari sa amin habang nandyan kami. Pero nakakadagdag sa kaba yung, meron kasi silang effect na kunyari nababasag yung salamin, tapos may sound effects din na nagka-crash, ganyan. So, nakakadagdag sa kaba, pero that's what makes it thrilling. Ay, nagulat na. Anyway, from here, meron ding view of the river and malapit na din dito yung isa pang pinupuntahan
na attraction sa area na to, which is Tegenungan Waterfall. Isa siguro ito sa pinaka-accessible na waterfalls sa Bali and isa rin sa pinaka-popular. Develop na rin yung area na to. Maraming mga stores, maraming mga vendors, tapos paved yung daan papunta sa base. Pero pababa pa rin siya and medyo steep din siya. So, wala namang problema sa pababa, pero syempre, alam nyo na kapag kailangan nyo umakyat ulit, nakakapagod din talaga. And pwede ka ring maligo kung gusto mo. Meron kasing large pool sa base ng waterfall. So, kung gusto nyong mag-dip or mag-quick swim, pwede naman. Dala na lang kayo ng pamalit. Naka-visit din kami sa Gianyar Night Market, which is the perfect place to try local Balinese street food. And by local, we mean halos konti lang din yung turista na nakita namin. Yung mga stalls dito sell everything from satay and fried snacks to desserts like klepon, ganyan. Basta maraming desserts, ang daming options. Tapos, casual setting lang dito. Pero it's a great way to experience local flavors, especially after a day of sightseeing. Pinaka-na-amaze kami dito dun sa may parang court nila, parang may playground. Pero instead of yung usual na mga mini rides na nakikita natin sa mga playground, yung mga bata dito nagdo-draw. Apparently, normal to. Hindi lang sa Bali daw pati sa ibang parts ng Indonesia. Wala lang, naaliw lang ako. There's another site in Central Bali na hindi namin napuntahan kasi naubusan na kami ng oras, pero isa ito sa mga reason kung bakit namin gustong bumalik. And that is Taman Ayon Temple. UNESCO World Heritage Site din kasi ito, built in 1634 by the Mengwi Kingdom and is surrounded by a wide moat and well-maintained gardens. Meron din ito nung Meru Towers na kagaya ng sa Ulundanu. Okay, eto na. From Ubod, let's head east. Ang pinaka-popular attraction sa part na to of Bali ay definitely Lempuyang Temple. Isa ito sa oldest and most sacred temples in Bali, said to date back over 1,000 years. Pero yung pagiging sacred nito, hindi mo kaagad mafe-feel kasi puro turista talaga yung bubulaga sa'yo dito. And most of them come for the famous Gate of Heaven. Ito yung sinasabi ko kanina sa intro ng video na to, na wildly Instagram famous na temple gates that perfectly frame Mount Agung in the background. I'm sure nakita nyo na yung mga ganitong klaseng photos. Kapag may nagpupunta sa Bali, usually may ganitong shot. And again, yung reflection effect na nakikita nyo, kunyari, yung makikita nyo sa screen ngayon, ito yung shot sa amin, mirror trick lang yan. Wala talagang pond or any body of water sa harap namin dyan. Pero it doesn't stop the crowds from, crowding. Pero ito yung thing. If you want to avoid falling in line for hours or you're after the best conditions, you'll have to wake up really, really early. Like hours before dawn. Kasi yung temple na to is located close to the easternmost tip of the island, 2 to 3 hours away from Kuta or Seminyak or even Ubod, depending on traffic conditions. Pagdating nyo sa parking lot, you'll need to wait and board a shuttle na magdadala naman sa'yo dun sa entrance. Tapos dito, pagkabayad nyo ng entrance fee, bibigyan kayo ng queue number. Tapos kailangan nyo ring magsuot nung sarong and hike up a bit to the actual temple. Bear in mind that you have very little control of your time. Kasi, di ba, nakapila ka. So, it will be hard to estimate or predict kung ano yung exact time na tatawagin ka for the photos, lalo na kung medyo malayo pa yung number mo. Pwedeng habang nasa pila ka, visible pa yung mountain sa likod, pero pag turn mo na, pwedeng maulap na. Or wala na yung araw. Alam mo yon, mahirap siyang i-predict. Wala ring physical na pila ha. Ang nangyayari kasi is bibigyan ka ng number, di ba? Queue number. So tinatawag lang yon by megaphone. So pakinggan mo lang. So kung hindi mo pa turn, pwede kang magstay lang somewhere in the temple complex, basta naririnig mo and madali kang makakapunta. Although, when we visited, most parts were closed kasi they were preparing for a festival the next day. Pero nakapag-picture-picture pa kami sa ibang parts of the temple.
Kapag turn mo na finally, yung photo session, it will happen very quickly. Like, siguro 2 or 3 minutes lang siya. As in, sobrang bilis lang niya. Parang kumurap lang, ganun. Bibigyan lang nila kayo ng mga 5 or 6 poses per person. Tapos, kung group kayo, bibigyan din kayo ng chance na makakuha ng group photos. Pero mabilis lang talaga. Free naman siya, hindi nyo kailangan magbayad ng extra for the photo, although you're expected to make a donation. Si Pai, yung editor ng video na to, nung nagpunta sila, pangalawa yata sila sa pila. Madilim pa. So, yung picture nila, hindi rin ganun kaganda. Pero, wala sila na, turn na nila. Wala silang control kung ano yung conditions kapag turn mo na. Alam mo yan? Basta, hirap i-explain. Basta ganon. Pero yung bigger question is, worth it bang pumunta dito sa Lempuyang Temple? Tandaan na itong Lempuyang Temple ay historic and important religious and cultural site. Kung bibisita ka dito kasi you like temples and you appreciate ancient sites, go for it. Pero if you're here for a photo, for me, I don't think the drive and the long wait are worth it. I mean, it's a great shot, sure, pero I just don't think I would wait for hours again just for pics. Yung mga photos nga namin dito, hindi pa namin sila napopost online. And for me, Bali has other more picturesque spots. Maganda naman talaga yung photo spot. Kaya lang, kung maghintay kayo ng 3 oras, parang sa akin lang talaga, hindi na siya worth it. But that's just my personal opinion. Dahil nga yung ibang teammates namin ay nagpunta dito ng dawn, umaga, actually parang madaling araw pa, kami naman ni Vince, we opted for a sunset visit para ma-compare. So, nung kinuha namin itong East Bali tour namin, itong Lempuyang Temple was actually our last stop. Yung first stop namin was Guaraja Waterfall. It's one of those places na hindi mo masyadong nakikita sa mga posters ng Bali, pero sobrang nagandahan kami dito. Yung name na Guaraja means King's Cave. May trek din involved papunta dun sa waterfall, pero hindi naman ganun kahaba. Hindi rin siya maigsi, pero hindi naman siya masyadong nakakapagod. Ang maganda dito, bukod sa actual cascade, yung sunlight na nag-filter through from above, yun yung nagpapa-enchanting nung site na to. Pero to be honest, yung Guaraja Waterfall, hindi ito part ng original itinerary namin. Yung talagang dapat na pupuntahan namin was itong Tukad Chepong Falls. Kaya lang, for some reason, sarado ito sa turista nung visit namin. Hindi ko na matandaan kung bakit. Basta sarado ito that time. So, yung guide namin proposed na dito na lang kami sa Guaraja pumunta. Pero both waterfalls naman are known for its curtain that cascades alongside yung parang sikat ng araw na parang pelikula, ganon. Parang nasa ibang mundo. Parang kang kukunin ng mga engkanto, yung ganong vibe. So, pareho naman siya na ganon. Although may mga friends ako na nakapunta na sa pareho, sinasabi nila, mas maganda yung Tukad Chepong. Hindi ko ma-compare kasi yung Guaraja lang yung napuntahan namin. Anyway, isa pa sa mga staple na sites sa East Bali Tour ay itong Tirtaganga, na tinayo naman noong 1940s by the last king of Karangasem. Yung name na Tirtaganga means holy water of the Ganges, and even today, considered pa rin ito na sacred site. The place is a maze of ponds, fountains, and mga guardian statues. Pero most tourists ay, ang habol nila ay itong specific pond na to, na merong mga stepping stones, kasi nagpipicture-picture sila dyan. Madalas ding napopost online sa Instagram, ganyan, yung mga shots dito. Hindi na kami interested masyado sa mga photos nung time na to. Una kasi, itong East Bali tour namin, isa to sa mga last tours namin nung nagbisita kami. So medyo pagod na rin kami. And happy na kami sa mga photos namin sa North and sa Central. Pangalawa, kasi sobrang init when we visited. And hapon yun ang init talaga. So ayaw na naming pumila doon sa gitna ng pond sa araw talaga. Ang ginawa na lang namin is umupo sa tabi ng pond tapos pinanood yung mga isda. Ang tagal din namin nagstay dito, nakapag-relax kami before kami pumunta sa Lempuyang Temple for our sunset visit.
So, okay, pag-usapan ulit natin itong Lampuyang Temple, pero this time yung sunset version. Yung timing namin wasn't perfect, and yung weather kasi did not cooperate. So, after waiting for hours, sa sobrang haba ng pila, when it was finally our turn for the photo, overcast na yung langit. Nagtatago na si Mount Agung behind the clouds, and wala na rin yung araw. So, hindi na rin ganun kaganda yung lighting. So, wala na background. Pero wala na kami magagawa about it. Yun na yun. We didn't even get to see the sunset at all. Pero hindi naman yun fault nung operator. I mean, ganun lang talaga. So, you just need to manage your expectations kapag magjo-join kayo ng ganitong klaseng tour na very weather-dependent yung experience. Malaking bagay talaga kasi yun at saka yung wait times. Tapos, ayun nga, wala naman kasing makakakontrol nun. Hindi naman tayo si Storm. Anyway, if you want the sunset tour, this is the exact tour that we booked on Klook. So, yan yung screenshot. Yan yung pangalan ng tour sa Klook. If you prefer the sunrise version, ito naman yung i-book ninyo. Again, ilalagay namin yan sa description, pinned comment, and sa master list natin. supporttraveler.net/masterlist. Yung ibang East Valley Tour, nagsastop naman sa Taman Ujung Water Palace. Pero hindi ako masyadong makapagsabi ng anything about it kasi hindi namin ito pinuntahan. Hindi siya part ng itinerary namin. Ang alam ko lang is tinayo ito noong early 20th century. So yun. Now, let's go down south. Itong Southern Valley, ito yung part of the island that most travelers know. Ito yung merong mga sikat na beaches, may iconic temples din, meron ding cultural attractions packed in a small area. Yung traffic dito can be chaotic. Yung mga views dito, sunset, yan yung mga pinupuntahan dito. Tapos may mga shopping, di ba? Maraming hotels, maraming restaurants. Kaya lang nga, crowded and matraffic. Iba-iba ding version yung mga tours dito. Most have 3 to 4 stops sa itinerary. So, it's just a matter of choosing yung right combination for you. May mga tours na may stop sa Tanalot. Ito yung isa sa mga pinaka-sikat din na sea temples sa Bali. Perched on a rock formation just off the coast. Tinayo naman ito noong 16th century pa. And hanggang ngayon, active site for worship ito. Maganda daw yung sunset dito. Tsaka dito nag-start yung pamahiin na, alam niyo yung Bali curse, yung mga magjowa daw na nagdudu sa Bali, nagbe-break. Dito yun eh. Dito yung setting nun. Kung naniniwala kayo sa mga ganun. Anyway, ilan pa sa mga madalas na kasama sa South Bali Tour ay itong Padang-Padang Beach and Uluwatu Temple. Ito naman, perched on a cliff about 70 meters above the sea and mahigit 1,000 years old na rin ito. Sunset spot din ito and pinaka-dinadayo rin because of yung fire dance performance na dito ginaganap. Itong Uluwatu Temple and fire dance, usually ito yung last 2 stops sa mga South Tours. Pero yung mga first stops, madalas nagbabago yan. Depende sa kung anong tour yung ibubuk nyo and sa operator. Yung iba, pinapalitan yung Tanalot and yung Padang-Padang Beach. Pwedeng itong Garuda Vishnu Kencana Cultural Park. Isa ito sa tallest statues in the world depicting Vishnu riding the mythical bird Garuda. Meron dito mga exhibition halls, performance stages, large open spaces, ganun. Yung Padang-Padang Beach naman, pwedeng palitan ng Melasti Beach, another cliffside beach with clear water and dramatic rock formations na less crowded than Padang-Padang. Or pwede rin sa Nusa Dua. Yung Nusa Dua, mas alta na area ito ng Bali. Maraming mga luxury resorts dito, pero meron din namang mga public area where visitors can relax and medyo mas kalmado yung tubig dito. So perfect ito for families looking for low-key beach day. If yan naman yung gusto nyong tour, yung may stop sa Garuda Vishnu Kencana Cultural Park, Melasti Beach, Nusa Dua, ito naman yung tour na i-book nyo.
Ang Kuta, Legian, and Seminyak are all in the southern half of Badung Regency. Itong area na to, ito yung considered the epicenter of tourism activities dito sa Bali. Kung ang habol mo ay crowd, energy, and options for literally everything, dito kayo pumunta or dito kayo magstay kasi marami mga accommodations dito. Meron ditong long sandy beaches, merong endless array of restaurants, may nightlife, daming ganap dito sa area na to. No wonder, these are the busiest parts of the island. So, ano bang meron pa dito? Una, yung Kuta, Legian, Seminyak Beach. Although, iba-iba ng tawag, these are actually parts of the same stretch of sandy shore. So, naka-section lang siya, ganun. Maraming mga establishments dito, mga surf schools, tapos maraming tao, mga turista naglalakad lang, ganyan. Kuta yung pinaka-busy. Tapos yung Seminyak, a little bit mas upscale, may mga boutique hotels din, may beach clubs, tapos in between, yun yung Legian. Lahat yan ay okay na sunset watching spots. Sa Seminyak, nakapag-food tour din kami. Marami kasing mga foodie hotspots dito sa Seminyak, offering everything from traditional warungs, o ito yung mga small, family-run local eateries, and meron ding mga boutique and high-end restaurants. Joining a food tour will let you sample Balinese staples like babi guling, sate lilit, and fresh seafood while discovering yung mga cafes and street food din. And kung mahilig ka namang pumarty-party, may nightlife din dito sa area. Merong mga casual beach bars, merong mga clubs with DJs, ganyan. Itong Kuta, kilala to sa party scene na merong mga murang drinks, live music. Tapos yung Seminyak naman, mga cocktail bars, ganun. Either way, it's easy to find a place to dance, grab a drink, or kung gusto nyo lang mag-people watching, pwede rin. For our viewers na members ng LGBTQIA+ community, itong Seminyak, meron itong vibrant gay scene. Itong section ng road na to is considered yung unofficial gay strip ng Bali. Meron kasi dito mga gay bars, mga drag shows, and mga LGBTQIA+ friendly beach bars. Okay, lapit na. Patapos na tayo, guys. Pero, alis muna tayo sa main island ng Bali and pumunta sa katabing smaller island naman. This is Nusa Penida. Accessible naman ito only by fast boat or ferry from Bali. It's rough, raw, and less developed than mainland Bali. So yung daan dito, hindi siya kasing paved, alam mo yun. Pero the scenery and photo opportunities are incredible. Tulad dito sa Kelingking Beach, na kilala sa T-Rex shape na cliff na to. And yes, ganyan din siya in real life, ganyan din sa photos. Most tours din ay nagsastop dito sa Angel's Billabong, isa itong natural infinity pool carved into the cliffs kung saan yung waves ng dagat ay nagka-crash sa mga bato-bato dito sa area. Dito mo rin makikita yung Broken Beach or Pasi Uog, which has a massive natural arch kung saan nagpo-flow yung ocean water into a circular cove. And most Nusa Penida tours make a stop sa isang beach. And madalas, ito yung Crystal Beach. Mas kalmado yung beach na to kumpara sa ibang beaches sa area. Pero yun nga, yung ibang operators, pinapalitan itong Crystal Beach with another beach. Most tours ay yan lang ang napupuntahan. Pero since nasa Nusa Penida na kayo, itodo nyo na and also visit the east coast ng island na sobrang breathtaking din. Andyan ang Tree House, Diamond Beach, and Atu Beach. So for this tour, ito naman yung screenshot nung page. Pwede nyo rin itong mabook sa Klook. Pero tandaan na medyo malayo yung Nusa Penida. So i-consider nyo yung travel time from Bali papunta sa Nusa Penida. Okay, nasa last section na tayo. Denpasar. Siyempre, hindi natin tatapusin itong video na to about things to do in Bali nang hindi man lang natin nabibisita yung capital nito, Denpasar.
Madalas na overshadow ito ng Ubud and yung mga southern beaches, pero itong Denpasar is also full of culture, history, and some of the best eats on the island. You can spend a full day here visiting traditional sites or mga public beaches din or sampling food from street vendors and mga restaurants din. Ang okay dito, hindi ito kasing touristy ng Kuta or Seminyak. We were able to visit this traditional Balinese palace in the heart of Denpasar. And nakatayo na rin ito for centuries and was once home to the royal family of Kuta. Dito, yung mga bisita can explore the gates, courtyards, and see the intricate carvings while learning about the history of the local monarchy. We also went out of our way to visit Sanur. It's a quiet beach area na merong public stretch na perfect for walking. And meron kasi kaming mga gustong itry na mga food spots dito. Yung isa sarado, pero yung isa we were able to experience. Pero mas i-discuss namin yan sa Where to Eat in Bali video namin in the future. Pero yung pinaka na-enjoy talaga namin gawin dito sa Denpasar, since usapang pagkain na rin naman tayo, ay food tour. Ito kasing Denpasar, since ito nga yung capital, ang daming options offering diverse cuisines. May mga street stalls na nagsisell ng sate, babi guling, mga fried snacks. Meron din mga restaurants na merong modern take on Balinese and other Indonesian dishes. Merong mga cafes, merong mga dessert places na iba-iba. So, kung foodie ka, mahilig kang kumain ganyan, or curious ka lang sa cuisine ng Bali and Indonesia as a whole, try nyo mag-food tour sa Denpasar. Nag-join kami ng food tour dito sa Denpasar and binook naman namin to sa Viator. Mas i-discuss namin to in detail sa next video namin, kung saan we'll dive into Bali's food scene and share with you yung best dishes na natry namin in the island. If you don't want to miss that, make sure to subscribe, ring the bell, and turn on notifications kasi you wouldn't want to skip that one. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!